Hindi na raw makakabalik ng bansa si dating Pangulong Duterte. Gustuhin man ng kanyang mga taga-suporta at mga kaalyado. Ang paliwanag ng isang law expert sa agenda report ng ating Mojo reporter, Ivy Reyes. Lumalakas ang panawagan na pabalikin sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil ayon sa mga kaalyado niya, iligal ang pag-aresto at pag-turnover kay Digong sa ICC. Pero posible pa nga ba siyang pabalikin dito? Ayon kay Center Law President Attorney Joel Butuyan, hindi na. Nasa jurisdiction na kasi ng ICC ang dating Pangulo. Sa puntong ito, 3 lang daw ang option ni Duterte. Una, ang interim release. Kung hindi naman flight risk ang dating Pangulo at pasok siya sa mga kwalifikasyon para dito, posible raw ito. Pero sa 23 taon ng ICC, wala pa raw suspect na may kasong crimes against humanity ang pinayagan ng korte. Ikalawa, dismissal from jurisdictional challenges. Base ito sa argumento ng Duterte camp mula sa Article 59 o ang karapatan ng suspect na dalhin sa korte ng isang custodial state para masiguradong may due process. But this competent judicial authority has very limited powers. In fact, it almost amounts to a ministerial power. It is very explicit in Article 59 that the competent judicial authority has no jurisdiction at all to review, even reverse, of course, the validity of the warrant of arrest. At huli, ang acquittal. Kaya lang, sabi ni Butuyan, kung pagbabasehan ng 43 mga parehong kaso na hinawakan ng ICC, mukhang malakas ang laban ng mga biktima laban sa dating Pangulo. Dagdag pa niya, ang pronouncements mismo ni Duterte sa publiko noon, bagamat ayon sa kanyang mga kaalyado ay mga biro lamang, may implikasyon sa kinakaharap niyang kaso. This case that we are about to discuss will go down in history as the international criminal case where the accused himself facilitated his own conviction. Isang senaryo pa ang sinabi ng law expert. Sakaling hindi matapos ni Duterte ang paglilitis dahil sa kanyang kalusugan, hindi naman automatic na absuelto na agad ang mga co-accused. There are 9 redacted information. So this is a list of 9 names, and then it continues with and other members of the Philippine National Police and high-ranking government officials. So the names are redacted. So there are 9 names there. Sa panayam ng On Point ng Billionaire News Channel, sinabi ni former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na malinaw ang kanilang diskurso sa kaso ni Digong, maging dito sa Korte Suprema o sa ICC. Tinakas na nila. Yun ang magiging argument nila. In fact, yan ang i-argue nila. Wala na sir, wala na kami jurisdiction. Excuse me. Ang pinag-uusapan dito, hindi jurisdiction over ICC. Ang pinag-uusapan dito, jurisdiction over the illegal acts you committed bilang mga government officials. And your illegal acts will follow you wherever you go. But kailan po pumapasok dito yung it's moot and academic? Dahil nandun na po Kasi siya. nga sinasabi nila na wala na sa Pilipinas. Yeah. Ang jurisdiction nga, hindi yung porket wala ka. Kasi ang ginawa mong mali at illegal, hindi ka makakatakas niyan. Kumpleto na ang defense team ni FPRRD sa ICC. Tatayong lead counsel ang veteranong international lawyer na si Nicholas Kaufman, na kilala sa paghawak ng high-profile cases sa war crimes at human rights violation, gaya ng dating Congolese Vice President na si Jean-Pierre Bemba, anak ng yumaang Libyan leader na si Aisha Gaddafi, at pinakahuli, ang Central African Republic militia leader na si Mokom Gawaka. Makakasama ni Kaufman sa depensa sina dating Executive Secretary Salvador Medialdea, dating presidential spokesperson Harry Roque, at ang anak ng akusado na si Vice President Sara Duterte. Tuloy ang legal battles ng mga Duterte dito sa Pilipinas at sa Hague, Netherlands. Nakabinbin pa sa SC ang mga pinagsamang petisyon na kumukwestiyon sa jurisdiksyon ng ICC sa pag-aresto kay Duterte. Hahamunin naman daw ng defense team ang ICC na i-dismiss ang kaso laban kay FPRRD bago ang kanyang pangalawang apiran sa korte sa September 23. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.